Magandang araw sa inyong lahat. Sa gitna ng ingay at gulo ng lungsod na hindi kailanman natutulog, isang madilim na pangyayari ang naganap. Isang lolo na nagtitinda ng fishball at kwek-kwek na gusto lang maghanap buhay ng marangal, ang sinira ng kamay ng isang malupit na tiwaling pulis. Ngunit walang nag-akala na nang lumitaw ang kanyang apo at isang guro na may misteryosong nakaraan, ang madilim na tabing na matagal nang nakatago ay nagsimulang matanggal. Isang malaking sikreto, mas madilim pa kaysa sa simpleng kotong sa kalsada. Isang sabwatan na dahan-dahang nagpabago sa lahat. Ang mainit na tanghali ay naging saksi sa mabagal na paghakbang ni Lolo Dante habang tinutulak ang kanyang kariton ng fishball sa kalye ilang-ilang. Ang kalsadang iyon ay hindi kailanman tahimik. Ang ugong ng mga motor. Ang mga businang nagsasagutan. Ang sigawan ng ibang manininda na nagsasama-sama para maging maingay na ritmo ng lungsod. At sa gitna ng karamihang iyon, makikita ang isang matandang lolo na maisuot na lumang sombrero at kupas na polo na halos kapareho na ng kulay ng alikabok sa kalsada, patuloy na lumalaban ng walang reklamo. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpiga sa huling patak ng lakas, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay nanatiling malambot tila matagal na siyang nakipagkasundo sa hirap ng buhay. Ang kariton ay ang piping saksi ng kanyang pakikibaka sa loob ng maraming taon. Ang kahoy nito ay may mga bitak, ang gulong ay lumalangit-ngit sa tuwing daraan sa maliliit na lubak, at ang salamin ng lalagyan ng paninda ay lumabo na dahil sa init ng mantika na hindi tumitigil. Kahit na ganoon, hindi siya nagreklamo. Tuwing umaga bago umalis, ang kanyang matatandang kamay ay laging tinatapik ng marahan ang gilid ng kariton tila kinakausap ang lumang kaibigan na tapat na sumasamang maghanap buhay. Para sa iba, ang kariton ay lumang kagamitan lang. Ngunit para kay Lolo Dante, iyon ang buhay niya, ang kanyang proteksyon, ang nag-iisang yaman na mayroon pa siya. Kapag dumadaan siya, ang ilang suki ay bumabati ng magiliw, kinukumusta siya o tumatango lang ng may paggalang. Laging gumaganti ng maliit na ngiti si Lolo Dante. Kahit na hinihingal na siya, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay patuloy na tinutulak ang kariton ng dahan-dahan ngunit matatag. Nagpapakita na hindi siya sumusuko kahit na ang katawan niya ay matagal nang humihingi ng pahinga. Sa kanyang puso, umaasa siyang marami ang bibili ng paninda sa araw na iyon, sapat para makabili ng bigas at maibigay na baon sa kanyang apong si Mina. Sa ilalim ng araw na tumatalbog mula sa mainit na aspalto, ipinagpatuloy niya ang paghakbang ng walang reklamo. Binabaybay ang masikip na eskinita hanggang sa malaking kalsada. Naghahanap ng magandang pwesto para makita ng mga taong gutom ang kanyang paninda. Pinapawisan ang kanyang mukha, pero walang bakas ng kawalan ng pag-asa. Sa halip ay may katatagan. Katatagan ng isang matandang lalaki na nabubuhay hindi para sa sarili, kundi para sa apong kanyang minamahal. Ang araw na iyon ay mukhang karaniwang araw lang. Gayong hindi niya alam, ang tanghaling iyon ang simula ng malaking kadiliman na handang magpabago sa kanyang buhay. Mula sa gitna ng karamihan, biglang nagbago ang paligid nang lumitaw ang figura ni Brando tila bagyong humampas sa katahimikan. Malaki ang katawan, ang kanyang kalbong ulo ay kumikislap sa tama ng araw. Gusot at marumi ang kanyang uniporme ng pulis. Lahat ng iyon ay nagdagdag sa mabangis na aura na nakadikit na sa kanya. Kilala siya ng mga maliliit na manininda bilang pinagmumulan ng kawalang katarungan na naglalakad gamit ang dalawang paa. Tiwaling pulis na ginagamit ang posisyon bilang kasangkapan sa pangingikil. Ang mga residenteng nakakita sa kanya ay agad na nagbulungan. May umatras ng dahan-dahan. May nagkunwaring abala para hindi makuha ang atensyon niya. Ang nagbabantang aura na dala ni Brando ay sapat na para piliin ng sinuman na lumayo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, marahas. Tila ang buong kalsada ay kanyang teritoryo. Nang mahagip ng mata niya ang kariton ni Lolo Dante, agad siyang lumapit ng walang pag-aalinlangan. Nanigas ang mukha niya tila nakakita ng matagal ng kaaway. Sa paos na boses na puno ng galit na hindi malinaw ang pinagmulan, sumigaw siya ng malakas, "Hoy, nasaan ang pera?" Ang sigaw niya ay dumagundong kaya napasigaw ng mahina ang ilang nanay. Ang tonong iyon ay hindi lang paghingi, kundi panggigipit, pamimilit at pagpapababa sa dignidad ng taong kausap. Ganoon magtrabaho si Brando, aatake muna bago magsalita. Nang hindi naghihintay ng sagot, inihampas niya ang kamay at pinalo ng malakas ang katawan ng kariton.
Ang tunog ay umalingaw-ngao sa gitna ng ingay ng mga sasakyan, matalim at marahas, dahilan para ang lahat ng atensyon ay mapunta agad sa kanila. Yumanig ang salamin ng kariton, ilang fishball ang nahulog sa lupa at napaatras si Lolo Dante sa gulat. Nanginig ang katawan niya dahil sa gulat. Ang mga residenteng nakakita ay tumigil sa paglalakad. May nakatingin ng may takot. May nagpigil ng hininga, halo ng takot at galit na hindi nila maipahayag. Dahil kilala nila kung sino talaga si Brando. Isang tao na kahit ang ibang otoridad ay ayaw galawin. Lalong naramdaman ang tensyon sa hangin ng ang ilang tricycle driver na nakatambay sa gilid ng kalye ilang-ilang ay piniling tumabi ng dahan-dahan. Tila takot na ang anino pa lang ni Brando ay sapat na para madamay sila sa gulo. Ang mga batang bumibili ng palamig sa tindahan sa malapit ay tumigil sa paglalaro, yakap ang kanilang inumin habang nakatingin ng nanlalaki ang mata. Lahat ng paningin ay nakatuon sa pulis. Walang sinumang nangahas lumapit. Nakatayo ng tuwid si Brando. Nakakuyom ang kanyang kamao, namumula ang mukha dahil sa bugso ng emosyon na hindi makontrol. Ang kariton ni Lolo Dante ay yumayanig pa rin ng malakas dahil sa hampas kanina, tila isinisigaw ang sakit ng may-ari. Sa sandaling iyon, kitang-kita na ang isang matandang lolo na gusto lang maghanap buhay ng simple ay humaharap sa lakas na higit na mas malaki kaysa sa kanya. Lakas na nagtatago sa likod ng uniforme, ngunit nawala na ang lahat ng kahulugan ng karangalan. Namutla ang mukha ni Lolo Dante nang humakbang si Brando palapit ng may tonong nagbabanta. Yumuko siya, sinusubukang ipunin ang lakas ng loob para magsalita. Lumabas ang boses niya ng mahina, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng kalsada. Sir, kaunti lang po ang kita ko ngayong araw. Utal ang pagsasalita niya tila isang taong nagmamakaawa. Kahit alam niyang hindi siya pagbibigyan, nanginginig ng bahagya ang katawan niya, halo ng takot at hiya na kailangang aminin ang kanyang limitasyon sa harap ng taong malinaw na hindi siya nirerespeto. Gayunpaman, kahit mahina ang boses niya, tapat pa rin ang intensyon niya. Ang gusto lang niya ay magtrabaho nang hindi nananakit ng kapwa. Sa mabagal na galaw, dinukot niya ang bulsa ng pantalon na butas na ang loob. Nahawakan ng kanyang matatandang daliri na puno ng kalyo ang ilang papel na pera na iningatan niya simula pa kaninang umaga. Nang ilabas niya ito, kitang-kita kung gaano kaliit ang halaga. Ilang piraso lang ng barya at papel na pera, tira mula sa kita niya hanggang tanghaling iyon. Ang mga papel ay lukot, medyo basa ng pawis, nagpapakita kung gaano kalaki ang halaga nito para sa isang maliit na tindero tulad niya. Ang perang iyon ay hindi lang kita, iyon ay pag-asa para makakain ngayong araw, makabili ng bigas, o makaipon ng kaunti para sa apong si Mina. Sa sandaling ang perang iyon ay nasa kamay ni Lolo Dante, nakita ang malaking agwat sa pagitan nila ni Brando. Sa isang banda, isang matandang lalaki na umaasa sa pawis para mabuhay. Sa kabilang banda, otoridad na nakauniporme na ginagamit ang kapangyarihan para ipitin ang maliliit na tao. Tinitigan ni Lolo Dante ang pera sandali bago dahan-dahang itinaas. Umaasang ang pagpapakita ng kanyang katapatan ay makakapagpahupa sa galit ni Brando. Pero nang hina ang tingin niya. Tila alam niya mismo na ang perang iyon ay hindi magiging sapat para sa isang tulad ni Brando, taong hindi kilala ang salitang kontento. Nang may nanginginig na hininga, inabot niya ang pera habang bumubulong, "Ito lang po ang meron, sir. Wala na po akong iba." May bahagyang panginginig sa boses niya, tanda ng malalim na takot na matagal na niyang kinikimkim mula sa mga katulad na pagtrato noon. Natahimik na lang ang mga residente. Nasaksihan nila kung paano ang isang lolong nagsisikap maging tapat ay kailangang magpakumbaba sa harap ng tiwaling mapang-api. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman na ang sistema na dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan ay siya pang nagpapahiya sa kanila at si Lolo Dante ay nakatayo sa unahan ng kawalang katarungang iyon. Nang hindi naghihintay ng karagdagang paliwanag, hinablot ni Brando ang pera sa kamay ni Lolo Dante ng marahas, tila kinukuha ang bagay na talagang karapatan niya. Walang kahit kaunting awa sa mukha niya. Sa halip, ang mata ni Brando ay puno ng kasiyahang nanghahamak. Hinawakan niya ng mahigpit ang lukot na papel tila walang kwentang bagay. Gayong para kay Lolo Dante, iyon ay bunga ng pawis ng kalahating araw. Sa harap ng mga nagulat na residente, ipinakita ni Brando kung paano kayang baligtarin ng kapangyarihan ang dignidad ng isang tao sa isang iglap.
Nang agaw siya nang hindi nagbibigay ng pagkakataon, nang walang pakialam sa paghihirap ng taong kinikikilan niya. Ngunit, ang pagnanakaw na iyon ay hindi pa sapat para kay Brando na binulag na ng kapangyarihan. Umatras siya ng kaunti, tinitigan ang lumang kariton ni Lolo Dante nang may mapanghamak na tingin. Pagkatapos ng walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang paa at sinipa ang kariton ng buong lakas. Tumama ang sipa sa gilid ng kariton na may malakas na tunog na umalinggaw sa buong kalsada. Agad na nagkabitak ang marupok na kahoy ng kariton. Ang isa sa mga gulong ay tumalsik ng tabingi at ang tumpok ng fishball at kwek-kwek ay nagkalat sa lupa. Napaatras si Lolo Dante, nagpanik nang makitang ang nag-iisang pinagkukunan niya ng kabuhayan ay sinisira ng walang dahilan. Para kay Brando, iyon ay paglabas lang ng inis. Para kay Lolo Dante, iyon ay matinding dagok na sumira sa buhay niya. Ang pinsala ay hindi natapos sa kahoy lang. Ang salamin ng lalagyan na matagal ng malabo ay nabasag dahil sa yanig, naglabas ng tunog ng pagkabasag na masakit sa tainga. Ang maliliit na bubog ay naglaglagan dahilan para mapatili sa takot ang ilang nanay. Ang usok ng mantika mula sa kalan na natumba ay umakyat sa ere, nagdagdag sa kaguluhan ng paligid. Isang nanay ang kusang nagtakip sa mata ng anak niya. Ilang motorista ang huminto at tumitig sa pangyayari ng may takot na mukha. Sinubukan ni Lolo Dante na pigilan ang kariton niyang halos matumba, pero masyadong mahina ang katawan niya para pigilan ang pinsala ng mag-isa. Sa loob ng ilang segundo, ang pinaghirapan niya ng maraming taon ay gumuho ng walang babala. Ang mga residente sa paligid ay napako, naipit sa pagitan ng takot at galit. May umatras ng ilang hakbang, takot na maging susunod na biktima. May palihim na nagtaas ng cellphone, nagre-record ng pangyayari gamit ang nanginginig na kamay. Ngunit kahit maraming mata ang nakasaksi mismo, walang isa man ang nangahas na lumapit para pigilan si Brando. Ang presensya ng uniforme sa katawan niya ay sapat na para busalan ang katapangan. Sino man ang nagbalak tumulong, ang kapaligiran sa kalye ilang-ilang ay naging nakakatakot. Ang kawalang katarungan ay nangyari ng hayagan sa harap ng lahat at wala silang nagawa kundi ang manood ng walang laban. Ngunit sa gitna ng takot na bumabalot sa mga residente, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang lumitaw dahil ang brutal na aksyon ni Brando sa araw na iyon ay hindi lang sumira sa kariton, kundi nagsindi rin ng galit na magiging malaking pagbabago sa buhay ni Lolo Dante. Matapos sipain ang kariton hanggang sa matumba, sumulyap si Brando sa paligid. Nakita niya ang mga cellphone ng mga residente na nakataas, mga mapuputlang mukha na takot pero hindi maalis ang tingin, at mga bulong ng panik na mabilis kumalat sa karamihan. Lahat ng iyon ay nagpapakita na ang ginawa niya sa araw na iyon ay masyadong agaw atensyon, lagpas na sa limitasyon na karaniwan niyang nilalabag. May sandaling pagkabalisa sa kanyang mga mata. Isang taong nakakaalam na kakatapos lang niyang tumawid sa linyang kahit ang ibang tiwaling pulis ay takot tapakan. Pero sa halip na umatras o makonsensya, pinili ni Brando na protektahan ang sarili gamit ang banta. Pinilit niyang ipaintindi sa lahat ng saksi na nasa kanya pa rin ang kapangyarihan. Sa mabilis na hakbang at puno ng galit, naglakad siya paalis habang nakalingon kay Lolo Dante. Muling dumagundong ang boses niya, bumasag sa hangin parang kulog. Bukas babalik ako. Kulang pa ang bayad mo. Ang bantang iyon ay hindi lang walang laman na salita. Iyon ang paraan ni Brando para siguraduhing mananatiling buhay ang takot hanggang bukas. Gusto niyang hindi makatulog ng mahimbing si Lolo Dante. Gusto niyang malaman ng mga residente na ang lakas ng loob nilang manood ay walang mababago. Ang tono ng banta niya ay malinaw na nagpapakita na pakiramdam niya ay hindi siya tinatablan, naniniwala pa ring ang unipormeng suot niya ay panangga sa lahat ng kahihinatnan. Ang mga residenteng kanina pa nakatingin ng puno ng galit at takot, ngayon ay nakatingin sa likod ni Brando na lumalayo, nag-iiwan ng bakas ng kaguluhan at trauma sa likuran niya. Naging malungkot ang kapaligiran sa kalsada. Nagsimulang lumapit ang mga tao nang maingat kay Lolo Dante na nanginginig pa ang tuhod at ang kamay ay nanginginig na hawak ang natirang balangkas ng kariton. May awa na napakalalim sa kanilang mga mukha. Ngunit ang parehong takot ang pumigil sa kanila na kumilos ng higit pa. Alam nilang ang banta ni Brando ay hindi biro. Narinig na nila ang mga katulad na kwento ng mga tinderong kinutongan, maliliit na manggagawa na tinrato ng masama. Ngunit lahat ay nagtapos sa katahimikan dahil sa takot na sagasaan ng kapangyarihan.
Nang tuluyan nang mawala si Brando sa karamihan ng tao sa kalsada, tanging katahimikan ang natira. Nakatayo si Lolo Dante na may blankong tingin. Tila ang mundong ipinaglaban niya ng matagal ay gumuho sa isang malupit na tanghali. Ilang residente ang lumapit sa kanya ng dahan-dahan, kinukumusta ang kalagayan niya, pero walang isa man ang nangahas na hawakan ang kariton niya. Tila takot silang ang pagkasira ay maging simbolo na ang kawalang katarungan ay kayang sirain ang kahit sino anumang oras. Sa sandaling iyon, kitang-kita na ang banta ni Brando ay hindi lang para kay Lolo Dante, kundi para sa lahat ng residenteng nakasaksi sa pangyayari. Ang araw na iyon ay naging tanda na mayroong higit na mas malaki, mas madilim, at mas mapanganib na gumagalaw sa likod ng pulis na nagngangalang Brando. Hapong iyon nang magsimulang dumilim ang araw at humaba ang anino ng mga puno sa maliit na bakuran ng bahay, naging tahimik ang paligid. Ang simpleng bahay na karaniwang maingay dahil sa boses ni Mina pagkagaling sa eskwela ngayon ay parang kwartong walang buhay. Nakabukas ng kalahati ang pinto sa harap, hinahayaang pumasok ang hangin sa hapon ng dahan-dahan, dala ang amoy ng alikabok at pagod. Sa gitna ng katahimikang iyon, makikita si Lolo Dante na nakaupo sa lumang silyang kahoy nakatitig sa kariton niyang sira-sira na. Ang gulong na bali, salaming basag, at kahoy na biyak ay nagpamukhang hindi nagamit pampaninda ang kariton, kundi mas mukhang ebidensya ng kalupitan na kakatapos lang mangyari sa kanya. Umuwi si Mina na may magaan na hakbang. Sa una ay hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa harap ng bahay. Ngunit nang makita niya ang anyo ng lolo niya na nakaupo ng walang kibo, nagbago agad ang mukha niya. Maayos pa ang kanyang uniforme sa high school. Nakasabit ang bag sa balikat, pero ang mata niya ay nakapokus agad sa isang bagay na mas mabigat. Ang ekspresyon ng lolo niya na mukhang hindi karaniwan. Binilisan ni Mina ang lakad, lumapit ng maingat, sinusubukang basahin ang sitwasyon mula sa tingin ng matanda. Nakita niya ang kariton na nakataob ang kalahati, bitak ang kahoy at basag ang salamin, tila kakatapos lang bugbugin ng isang bagay na napakalupit. Sa boses na mahina ngunit puno ng pag-aalala, nagtanong si Mina sa wakas, "Lo, anong nangyari?" Ang tono ng boses niya ay hindi nanginginig, pero malinaw na may tensyon sa bawat salita. Umupo siya sa tabi ng lolo niya, hinawakan ang braso ng matanda na nanginginig pa rin ng bahagya. Yumuko ng mas malalim si Lolo Dante, sandaling nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ngunit nang tignan siya ni Mina gamit ang matang puno ng pag-asa, ang depensa na sinubukan niyang itayo simula pa kaninang hapon ay gumuho, bumigat ang paghinga niya, at hinaplos niya ang mukha niyang puno ng pagod at pagkabigo. Sa wakas, sa boses na mahina ngunit puno ng bigat, ikinuwento ni Lolo Dante ang buong pangyayari ng detalyado mula sa paglitaw ni Brando, pangingikil ng marahas, hanggang sa pagwasak sa kariton nila ng walang awa. Ang bawat salitang lumalabas ay nagpapatigas sa mukha ni Mina. Nanlaki ang mata niya sa pagitan ng galit at hindi makapaniwala. Nanginginig din ang katawan ni Mina sa pagpigil ng emosyon. Gayunpaman, hindi siya sumingit kahit isang salita. Pinakinggan niya ang lahat hanggang sa matapos, hanggang sa tumahimik ulit ang lolo niya at tumitig sa sirang kariton ang may tinging tila sumusuko na sa mundo. At sa sandaling iyon, ang determinasyon sa loob ni Mina ay nagsimulang mabuo ng malakas, matalim at hindi matitinag. Dahil sa araw na iyon, hindi lang kariton ang sinira ni Brando, kundi pati na rin ang dangal ng pamilya nila. Matapos marinig ang buong kwento mula sa bibig ni Lolo Dante, hindi na napigilan ni Mina ang nararamdaman. Umago ang luha niya hindi lang dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit na kumukulo sa loob ng dibdib niya. Taas-baba ang paghinga niya, pinipigil ang emosyon na nag-aalab. Mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamay niya hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri. Tinitigan ni Mina ang sirang kariton, tapos tinignan ang mukha ng lolo niya na mukhang sobrang wasak. May nagbago sa loob niya. Hindi na niya tinitignan ang lolo niya bilang matandang mahina na kailangang laging protektahan. Nakita niya ang isang biktima ng kawalang katarungan na dapat ipaglaban. Gabing iyon, ayaw niyang manahimik at umiyak lang. Gusto niyang kumilos. Nang pumasok si Lolo Dante sa kwarto para magpahinga, tumayo si Mina ng mag-isa sa bakuran ng maliit na bahay. Malamig ang ihip ng hangin sa gabi, nililipad ang uniforme na suot pa rin niya. Ang mga mata niyang namamaga ay nag-aapoy ngayon sa katatagan na bihirang makita sa isang dalagang kasing edad niya. Inalala niya ang pangyayari kaninang tanghali,
kung paano ang isang taong dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan ay umasal parang pinakamalupit na preman. Habang inaalala niya ito, lalong tumitibay ang loob niya. Hindi dapat mangyari bukas ang nangyari ngayon. Hindi siya papayag na makitang tratuhin ulit ng masama ang lolo niya. Matapos timbangin ang iba't ibang posibilidad, nagdesisyon si Mina ng isang bagay na hindi niya inakala noon. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang maliit na cellphone na basag na ang screen sa isang sulok, saka umupo sa dulo ng kama. Gamit ang kamay na nanginginig pero puno ng determinasyon, hinanap niya ang kontak ng guro niya. Ma'am Elena. Ang gurong iyon ay kilala bilang istrikto at disiplinado. Pero hindi alam ng marami na si Ma'am Elena ay may matibay na background sa militar. At alam ni Mina ang isang bagay na sigurado. Kung may taong maglalakas loob na harapin ang tiwaling pulis na tulad ni Brando, ang taong iyon ay si Ma'am Elena. Nang walang pag-aalinlangan, pinindot ni Mina ang call button. Nang kumonekta ang tawag at narinig ang boses ni Ma'am Elena sa kabilang linya, naging matatag ang tono ng boses ni Mina. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari sa guro niya ng walang labis, walang kulang. Walang nanginginig na boses, walang pag-aalinlangan. Ikinuwento ni Mina ang lahat ng may paniniwala na kailangan niya ng tulong. Sa kabilang banda, naging malamig at seryoso ang boses ni Ma'am Elena, malayo sa boses niya kapag nagtuturo sa klase. Pagkatapos, 3 salita ang lumabas ng dahan-dahan pero napakabigat. Sasama ako bukas. 3 salita lang. Pero sapat na para malaman ni Mina na ang unang laban kontra sa kawalang katarungan ay nagsimula na. Gabing iyon, sa likod ng lungkot na sumisikip sa dibdib, lumitaw ang pag-asa na ang pahina ng buhay ng maliit na pamilyang ito ay magbabago magpakailanman. Nang tumunog ang telepono kanina, nakaupo si Ma'am Elena sa maliit niyang sala, nakasuot pa rin ng maayos na damit matapos ang maghapong pagtuturo. Pero ang boses ni Mina mula sa kabilang linya ay nagpadilim agad sa mukha niya. Hindi lang awa, kundi puno ng babala. Hindi siya sumingit, hindi nagpatahan, hindi nagbigay ng mahabang sagot. Pinakinggan niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mina nang may katahimikan ng isang sundalo na sanay na sa pagharap sa mga delikadong sitwasyon sa loob ng maraming taon. Tumigas ang tingin niya, nanigas ang panga, bumigat ang paghinga. Mayroon sa kwentong iyon na gumising sa luma niyang instinto. Instinto na matagal na niyang ibinaon ng malalim. Nang matapos magsalita si Mina, tumayo si Ma'am Elena mula sa upuan. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bintana, tumingin sa labas sa kalsada na nagsisimula ng magdilim. Ang anino ng nakaraan na sinubukan niyang iwanan ay muling lumitaw at minumulto siya. Ang pangalang Brando ay hindi bago sa kanya. Narinig na niya ito sa isang report na sadyang itinago sa publiko, report na naglalaman ng listahan ng mga tiwaling opisyal na hinihinalang sangkot sa maruming operasyon. Pero ang kasong iyon ay isinara ng misteryoso ng walang paliwanag, walang follow-up, walang pagkakataon na imbestigahan pa. Mula noon, alam ni Ma'am Elena na may malaking puwersa na gumagalaw sa likod ng mga anino, nag-aayos ng laro na hindi kailanman nasasaling ng batas. Sasama ako bukas. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa labi niya sa tonong mababa pero puno ng katatagan. Walang pag-aalinlangan, walang pause, tanging buong desisyon ng isang dating sundalo na sanay humarap sa banta ng diretsahan. Alam niyang ang ginawa ni Brando kay Lolo Dante ay hindi lang simpleng pangungutong. May pattern na katulad ng madilim na operasyon na inimbestigahan niya noon. At kung tama, ibig sabihin si Mina at ang lolo niya ay pumasok na sa bilog ng panganib na higit na mas malaki kaysa sa inaakala nila. Matapos ibaba ang telepono, tumayo si Ma'am Elena sandali ng tahimik. Dahan-dahang kumuyom ang kamay niya. Ang damdaming matagal na niyang ibinaon ay nagsisimulang lumabas muli, galit, hinala at pagiging alerto. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Nakita ang figura ng babaeng hindi lang basta guro sa paaralan. Sa likod ng sibilyang damit ay nakatago pa rin ang diwa ng sundalo na hindi kailanman namatay. At gabing iyon, napagtanto ni Ma'am Elena na ang bukas ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa estudyante niya, kundi tungkol sa pagbubukas muli ng madilim na kabanata na matagal niyang iniwasan. Ngayon handa na siyang harapin ito anuman ang maging kapalit. Kinabukasan ng tanghali, nang tumaas ang araw at ang init nito ay tumalbog mula sa natutuyong aspalto,
lumabas pa rin si Lolo Dante ng bahay. Kahit na masakit pa ang katawan niya at binabagabag ng takot sa banta ni Brando, wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang magpatuloy ang buhay, naghihintay pa rin ang mga pangangailangan sa bahay. Kailangang kumain ng apo niya. Ang sira niyang kariton ay hindi na nakatayo ng tuwid tulad ng dati. May bitak ang kahoy, tabingi ang gulong, at ang salaming pambalot ay pira-piraso na lang ang nakadikit sa balangkas. Pero sa kabila ng lahat ng limitasyon, patuloy na itinulak ni Lolo Dante ang kariton ng dahan-dahan, sinusubukang panatilihin ang balanse habang tinitiis ang kirot na paminsan-minsang tumutusok sa bewang niya. Para sa kanya, ang pagsuko ay hindi opsyon. Kahit papaano hindi pa. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada kung saan siya karaniwang nagtitinda, ilang residente na nakasaksi sa nakahihindik na pangyayari kahapon ang nagsimulang lumingon. May nagkunwaring abala pero palihim na sumusulyap. Mayroon ding talagang lumapit na may ekspresyong nag-aalala. Mukhang mas matanda si Lolo Dante kaysa sa karaniwan, puno ng pagod at lungkot na hindi niya maitago. Kahit na ganoon, pinilit pa rin niyang umiti ng tipid. Sa tuwing may dadaan na suki, ang tunog ng maliit niyang kalan ay umaapoy ng mahina. Nagluluto ng simple gamit ang mantikang natira kahapon. Ang sigla niya ay hindi kasing rupok ng kariton niya, pero malinaw na makikita na nagtatrabaho siya sa araw na iyon hindi dahil kaya niya, kundi dahil napipilitan siyang lumaban sa sitwasyon. Ang mga residenteng dumadaan ay hindi maitago ang kanilang awa. Ilan sa mga nakasaksi kahapon kay Brando na nagwawala parang halimaw na walang isip ngayon ay lumalapit ng dahan-dahan. Bumili sila ng paninda hindi dahil gutom, kundi dahil sa pakikiisa na galing sa puso. May mga nanay na bumili ng mas marami kaysa sa karaniwan. Isang driver ng tricycle ang nagbigay ng sobran ang hindi humihingi ng sukli. Isang grupo ng kabataan ang huminto kahit kakatapos lang kumain. Gusto nilang ipakita na hindi lahat ng tao ay mananahimik sa nakikitang kawalang katarungan. Kahit maliit ang tulong na iyon, ang tingin nila ay tila nagsasabing hindi nag-iisa si Lolo. Pero ang kapaligiran sa araw na iyon ay nanatiling puno ng pangamba. Ang bawat tunog ng mabibigat na hakbang sa malayo ay nagpapalingon sa mga residente ng may kaba. Takot silang baka bumalik ang figura ni Brando ng mas maaga sa inaasahan. Si Lolo Dante mismo ay ilang beses sumulyap sa direksyon ng main road, hindi naghahanap ng mamimili, kundi sinisiguradong hindi lilitaw ang banta kahapon ng mas maaga. Patuloy siyang nagtrabaho nang nanginginig ang kamay, pero patuloy na nagsikap na maging matatag sa harap ng mga tao. At sa likod ng lahat ng pinsalang kinakaharap niya, may isang bagong paniniwala ang nagsimulang tumubo. May darating para tulungan siya. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay ang araw kung saan ang kanyang katapangan ay makakatagpo ng katapangan ng iba at ang malaking bagyo ay papalapit na. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran ng mainit na tanghali. Nang marinig ang mabibigat na hakbang na papalapit mula sa dulo ng kalsada. Tumigil sa pagsasalita ang mga residenteng bumibili. Ang iba ay umatras, ang iba naman ay tumabi sa gilid. Mula sa likod ng karamihan ay lumitaw ang figura na kinatatakutan na simula pa kahapon. Si Brando, na may madilim na mukha at matang puno ng galit na hindi niya itinatago kahit kaunti, ay mabilis na naglakad. Mabigat ang hininga, malaki ang katawan na gumagalaw parang bagyo na handang wasakin ang anumang madadaanan. Walang bati, walang pasakalye, agad niyang itinuro si Lolo Dante mula sa malayo at sumigaw, nasaan ang kulang. Si Lolo Dante na kanina pabalisa ay napako lang sa kinatatayuan. Maputla ang mukha, nanginginig ang kamay na hawak ang gilid ng kariton na sira na. Alam niyang darating si Brando, pero hindi niya inakalang babalik ang lalaki ng ganito kalupit, dumarating anumang oras nang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sinuman na maghanda. Sa nanginginig na boses, sinubukan ni Lolo Dante na ipaliwanag na wala siyang dagdag na pera, na ang kita niya sa araw na iyon ay hindi pa nga sapat para ipaayos ang sira ng kariton. Pero bago pa niya matapos ang sasabihin, nasa harap na niya mismo si Brando na may mukhang lalong namumula dahil sa galit na hindi makatwiran. Nang walang babala, walang tigil, itinaas ni Brando ang kamay at sinampa si Lolo Dante ng napakalakas. Pak! Ang tunog ng sampal ay bumasag sa ingay ng kalsada parang latigo. Ang marupok na katawan ni Lolo Dante ay tumalsik agad patalikod, bumagsak ng malakas sa mainit na aspalto. Tumama ang ulo at balikat sa lupa dahilan para mapasigaw sa sakit ang ilang residente.
Ang sampal na iyon ay hindi lang pisikal na pananakit, iyon ay insultong tumutusok sa puso. Isang ugali na nagpapakita kung gaano kaliit ang halaga ng isang mahirap na tao sa mata ni Brando. Ang mga residenteng nakasaksi ay natahimik na lang. Nakatingin sila ng maihalong panik, galit, at takot dahil alam nila kung ano ang pwedeng mangyari sa sinumang sumubok humarang sa kamay ni Brando. Nakahandusay si Lolo Dante ng mahina, sinusubukang bumangon kahit nanginginig ng malala ang katawan. Sa paligid niya, ang boses ng mga residenteng nagpipigil ng galit ay nagsimulang marinig ng mahina. Pero walang nangahas lumapit. Nakatayo si Brando sa ibabaw niya tila predator na kakatapos lang pabagsakin ang biktima. Nakatingin siya sa ibaba tila ninanamnam ang paghihirap na kakatapos lang niyang likhain. Sabi ko bukas at ngayon. Dumating na ang bukas. Ang sigaw niya ay dumagundong sa buong kalsada. Sa oras na iyon nalaman ng lahat ng residente na ang nakikita nila ay hindi na pangingikil. Ito ay brutal na gawain. Hindi dapat gawin ni numan. Lalo na ng taong nakasuot ng uniforme ng alagad ng batas. At ang sandaling ito ang naging pinakamadilim na punto bago dumating ang malaking pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang mabilis na mga hakbang mula sa direksyon ng bangketa. Lumitaw si Mina na tumatakbo ng mabilis, hinahabol ang hininga, nanlalaki ang mata sa takot nang makita ang katawan ng lolo niyang bumagsak sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Lolo, basag ang boses niya sa pagitan ng takot at galit. Ang bag niya ay ligaw na umuugoy habang tumatakbo siya ng mas mabilis, sumusuot sa kumpulan ng mga residente na nagsisimulang palibutan ang pinangyarihan. Wala siyang pakialam sa tingin ng mga tao. Para sa kanya, iisa lang ang mahalaga. Kailangang maligtas ang lolo niya. Ilang hakbang sa likod ni Mina, lumitaw ang figura ni Ma'am Elena. Mabilis siyang naglakad, pero nanatiling kontrolado tulad ng isang commander na kakababa lang sa digmaan. Ang suot niyang maong na shorts ay nagbibigay ng kalayaan sa paggalaw, habang ang kulay tsokolating fit na damit ay bumubuo sa silweta ng katawang atletiko na handang harapin ang anumang panganib. Ang buhok niyang nakapusod sa likod ay sumasabay sa galaw ng matatag niyang hakbang. Ang mukha niya ngayon ay nagbago at naging maskara ng malamig na galit. Nang mahagip ng mata niya ang figura ni Lolo Dante na nakahandusay ng mahina, nanigas ang kalamnan sa panga niya. Natural na reaksyon ng instinto ng proteksyon na hinasa ng maraming taon sa mundo ng militar. Huminto si Ma'am Elena ilang metro lang mula kay Brando, tinitigan ito ng hindi kumukurap. Ang tingin niya ay matalim parang tumatago sa katawan ng malaking lalaki at binabasa ang bawat masamang balak na natitira sa loob nito. Ang mga residente sa paligid ay napaatras din ng dahan-dahan, nararamdaman ang malamig na aura na biglang lumabas mula sa katawan ng babae. Hindi aura ng takot kundi aura ng babala. Ang paraan ng pagtayo ng katawan niya. Kung paano niya tinantiya ang sitwasyon sa loob lang ng maikling sandali ay nagpapakita na hindi karaniwang babae si Ma'am Elena. Hindi lang niya nakita ang isang estudyanteng umiiyak at isang lolong nakasubsob, nakita niya ang isang banta na dapat pigilan. Samantala, nakaluhod na si Mina sa tabi ng lolo niya, hawak ang balikat nito na nanginginig. Muling umagos ang luha. Pero sa pagkakataong ito ay maihalong galit na nagbabaga. Nagmamakaawa siya kay Brando na huwag nang saktan ang lolo niya. Nanginginig ang boses niya pero matigas. Sa sandaling iyon, dalawang figura ng babae ang nakatayo ng magkatabi na may iisang layunin, protektahan ang taong mahal nila. Pero isa lang sa kanila ang may kakayahang harapin ang panganib ng diretsahan, si Ma'am Elena. Nang humakbang siya ng isa pa sulong, ang nag-aalab na tingin ay nagpapalinaw na ang mangyayari pagkatapos ay hindi lang simpleng away, kundi paghihiganti. Nang makita si Lolo Dante na nakasubsob at si Brando na nakatayo sa ibabaw nito parang predator, nanigas ang mga ugat sa liig ni Ma'am Elena. Wala nang hangganan sa pagitan ng guro at sibilyan. Ang lumabas ay ang instinto ng isang dating sundalo na nakakita ng inosenteng tao na tinatrato parang hayop. Gumalaw ang katawan niya bago pa man mag-utos ang isip niya. Sa mabilis at eksaktong hakbang, tinawid ni Ma'am Elena ang distansya sa pagitan nila ni Brando. Sa isang sanay na galaw, nahuli ng kamay niya ang braso ni Brando mula sa anggulong imposibleng iwasan, saka pinilipit ang kasukasuan ng lalaki sa posisyong masakit. Lumingon si Brando ng may gulat, pero huli na ang reaksyon niya. Masyado nang malapit si Ma'am Elena, masyadong mabilis at masyadong sanay. Crack!
Lumangit-ngit ng malakas ang kasukasuan ni Brando nang ipitin ni Ma'am Elena ang braso nito gamit ang teknik militar na hindi niya kailanman nakalimutan. Walang saysay ang malaking katawan ni Brando sa harap ng lakas na itinutok ng may perpektong akurasya. Ginamit ni Ma'am Elena ang momentum ng pag-ikot ng katawan ng kalaban, ibinaba ang porma, saka hinila si Brando ng marahas sa posisyong nakayuko at walang laban. Sa loob ng ilang segundo, lumipat ang buong kontrol. Napanganga ang mga residenteng nanonood nang makita ang isang babaeng mas maliit ang katawan na ngayon ay kumokontrol sa isang malaking lalaki na parang sako ng bigas na madaling ibagsak. Nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpumigla si Brando, itinutok ni Ma'am Elena ang kamao ng kanang kamay sa nakamamatay na punto sa malapitang laban. Solar plexus. Ang suntok na iyon ay hindi karaniwang suntok, iyon ay suntok na isinilang mula sa pagsasanay ng maraming taon, disiplina ng operasyong militar, galit ng gurong sinaktan ang estudyante, at babala para sa lahat ng tirano. Nang tumama ang kamao niya mismo sa gitna ng dibdib ni Brando, ang hangin sa baga ng lalaki ay punersang lumabas sa isang ungol na masakit. Bahagyang umangat si Brando sa lupa bago bumagsak ang katawan parang lumang gusali na gumuho. Ang malaking katawan niya ay bumagsak at tumama sa aspalto na may mabigat na tunog. Sinubukan niyang huminga, pero paos na boses lang ang lumabas. Nanginig ang katawan niya ng ilang segundo, tapos sumuko ang buong sistema niya. Hinimatay si Brando, walang laban, hindi maigalaw kahit isang daliri. Ang mga residenteng nakakita sa eksena ay kusa na naghiyawan at nagpalakpakan,